Hello mga good vibes. Shoutout dyan sa mga tumitira ngayon sa mga Duterte. Mukhang totoo yung sinasabi nilang magkakalat sa TikTok ang mga maninira sa mga Duterte. Dami ko nakikita Daming mga sinasabing kesyo takot na takot daw si Pangulong Duterte, takot na takot na mga Duterte, at si Sara. Diyos ko, asan ba mga utak ninyo? Yung mga kabugukan nyo nga, huwag yung araw-arawin. Mag-real talkan tayo. Ano siya sabi niyang takot? Si Pangulong Duterte takot. Andun no, nasa Davao lang yung matanda. Nag-aantay lang. Nag-aantay lang siya. Andun lang. Hindi umaalis. Papuntahin nyo na yung ICC nyo dun. Diba? Padampot nyo na. Tingnan natin kung anong, kasi yung gusto ko mangyari, inaantay ko yun para malaman natin kung sino siya sabi niyang takot malaman ninyo. Puro lang kayong ngak-ngak dyan sa social media wala naman kayo sa gawa. Gusto nyo lang ipakita na keso ganto, ipaano sa mga tao na mga bugok lang din naman ang mga naniniwala sa inyo, mga katulad nyo lang din mga bugok. Alam niyo yung gusto nyong ipakulong yung taong nanilbihan sa bansang Pilipinas, ang taong totoong nagmahal sa bansang Pilipinas at sa mamamayan, ang taong totoong nagsilbi at nagsisilbi sa bayan. Yun ang gusto yung pakulong. Mga bugok ba kayo? Kayo kasi yung mga taong naapektuhan nung time na umupo ang Pangulong Duterte. Kayo yung mga taong mga gumagawa ng masasama, mga illegal, lahat nun, yung mga gumagawa ng masama nung time ni Pangulong Duterte. Kayo lang naman ang naapektuhan pero mas maraming tao ang nasatisfied, buong Pilipinas, sa ginawa ni Pangulong Duterte nung siya umupo. Siya lang nakagawa nun. Kaya nga minahal siya ng tao From the start pa, alam na niyang masisira siya sa gagawin niya. Alam niyang marami siyang magiging kalaban. Pero natakot ba siya? Yun ba yung sinasabi niyong duwag? Sino ba ang nakapagsalita para sa mga oligarch, sa mga mayayaman sa Pilipinas? Siya lang naman Sinong nakapagpabayad sa mga yung mga hindi nagbabayad ng tax ng mga mayayaman? Di ba si Pangulong Duterte lang? Sinong nakapagsalita ng harap-harapan na sasampalin niya yung mga mayayaman? Si Pangulong Duterte lang. Wala nang iba. Wala nang iba kundi si Pangulong Duterte lang. Naramdaman ng tao yun. Naramdaman ng maraming tao yun. Damang-dama. Sa lugar nila noon na takot sila dahil maraming adik, maraming magnanakaw, maraming criminals. Pero buhat na umupo si Pangulong Duterte, anong sabi nila? Naging payapa sila. Tumahimik ang lugar nila. Alam nyo yun, narinig nyo yun, kahit kayo naramdaman ninyo yun. Naramdaman nyo siguro yun dahil nga kayo, kung masasama kayo that time, talagang mararamdaman nyo. At kung taong matitino kayo, naramdaman din yung katahimikan na nangyari. Real talk yun. Huwag tayong magmaangan. Huwag kayong bugok. Alam nyo yun. Tapos ngayon tira kayo dahil lang sa pera, paninira. Ganyan lang gagawin ninyo? Hindi nyo na inisip yung kapakanan na magiging mga apo ninyo, yung mga salinlahi ng Pilipino? Kundi dahil kay Pangulong Duterte, baka pati mga aso ninyo yung mga adik. Siya lang ang taong gumawa nun. Nakilala ang Pilipinas, nakilala siya ng mga iba't ibang namumuno sa ibang bansa. Si Pangulong Duterte nakilala dahil sa ginawa niya sa Pilipinas, dahil sa katapangan niya. Tapos sasabihin niyo takot na takot, sabihin niyo duwag. Mga bugok. May mga utak ba kayo? Mag-research din kayo kahit papaano. Gamitin ninyo mga utak ninyo. Bagay, kung wala kayong mga utak, wala talaga yan. Puro lang paninira gawin nyo po. Tinitira nyo lang, mga paninira lang gagawin naman ninyo Which is, imbis na lalo bumaba, lalong tumataas ang rating ng Pangulong Duterte, ng mga Duterte, dahil sa ginagawa ninyo. Sinasabi ninyo si Sara atat makaupo. Asa mga utak nyo? Kung si Sara Duterte atat yan, mga Duterte atat sa posisyon, nung election pa lang tumakbo na ng pagka-presidente yan. Kung atat sila umupo na gusto nilang ituloy-tuloy sino bang pinakamatas na ratings noon? Di ba si Sara Duterte, si BP ngayon? Kung siya tumakbo ng Pangulo, wala si Marcos ngayon. Walang Marcos.
Pero dahil sa hindi sila atat sa pwesto, hindi sila greedy sa kapangyarihan, nagpa-under siya, di ba, kay Marcos. So, nangyari, ba? Nanalo si Marcos. Because of Duterte yun. Yun ang isaksak ninyo sa utak nyo. Kahit ayaw ninyo, yun ang totoo. Yun ang real talk doon. Real talk yun. Kundi dahil kay Sara, hindi mananalo si Bongbong Marcos. Si Sara ang nagdala kay Marcos. Yun ang totoo doon. Huwag na tayong maglokohan. At anuhan pa tayo eh. Yun ang totoo doon. Dahil kay Sara kaya nanalo si tapos sabihin yung atat. Huwag nga kayong mga bugok. Huwag nyo pairalin mga kabugokan ninyo. Ilagay niyo yung utak minsan nyo, gamitin nyo, lagay nyo dito. Huwag yung upuan. Magiging mga bobo kayo eh. Tapos sasabihin niya ngayon, tinitira, puro paninira. Sino ba unang nanira? Sino ba unang tumira? Nananahimik lang ang Duterte. Sino ba nagsimula? Alam nyo rin naman yun eh, di ba? Si Romualdez, di ba? Ano? Tinitira nyo si simula si Sara. Inuunti-unti nyo lang, di ba? Sino ba nagsimula nun? Nananahimik nga sila eh. Tapos yung ICC ngayon pinapapasok na, samantalang noon sinasabi hindi, walang ganun, walang makakapasok. Di ba? O sa ngayon nandiyan na lahat na. Kasi nga sa gabal ang Duterte. Wala kayong magawa hanggang ngayon, kahit anong ginagawa, kahit anong gawin ng administrasyon ngayon, paninira sa Duterte. Ano nangyayari? Lalong tumataas. Is because naramdaman ng tao na totoong maglingkod ang mga Duterte. Sila lang, wala nang iba. Totoong naglilingkod, nagmamahal sa mamamayan at sa bansang Pilipinas. Yun yung real talk dun. Aminin nyo man at hindi, yun ang totoo. Yun ang totoo. Na Duterte lang ang totoong nagmamahal sa bansang Pilipinas at sa mga tao. Totoong maglingkod. Tapos sasabihin nyo mga takot. Try nyo na. Try nyo, punta na doon lang yung mga tao, hindi umaalis ng bansa. Inaantay lang kayo. Kayo puro mga sat-sat kayo dyan sa social media. Tigil-tigilan nyo nga yung mga kabukukan ninyo. Alam nyo yan eh. Pera-pera lang. Pagdating ng araw, masisira ang bansang Pilipinas. Sino matitira? Tayo lahat, mamamatay din. Mawawala tayo, matatanda na tayo eh. Ang matitira yung mga lahi natin, saring lahi natin. Sino magsasuffer? Sila. Dahil sa mga kabugukan ninyo, sila magsasuffer dahil sinusuportahan ninyo. Yung walang kwentang, kita nyo nga nangyayari ngayon sa Pilipinas. Ano bang ginagawa? Ang daming sakuna, ang daming nangyayari. Asan ang presidente nyo? Adun. Attend ng party, hindi makita kung nasaan. Lalabas, sasabihin lang na keso ganito, may sakit na. Ang layo ng diferensya nung si Pangulong Duterte at sa ngayon. Ang layo. Kaya kawawa ang Pilipino. Kawawa ang Pilipino, kawawa ang bansang Pilipinas sa kanila. Kaya sana mamulat kayo eh. Pagdating ng araw, malalaman ninyo, wala na. Lugmok na ulit ang Pilipinas. No, si Pangulong Duterte, umahon na nga eh. Ngayon, nilulugmok ulit. Kawawang tao. Kawawang mga tao sa atin. Ay, yun lang. Kaya sa inyong mga tumitira dyan, sa mga Duterte, kala nyo kayo lang, kami rin. Marunong kayo magtira, kami rin ipagtatanggol namin yung alam namin totoong nagmamahal sa mamamayan at sa bansang Pilipinas. Kaya kayong mga bugo kayo, sige, tingnan natin kung sinong mananalo. Bye bye. By the way nga pala, si Bongbong Marcos ang binoto ko. Nabudol nga lang ako eh. Kasi akala ko noon sabi, itutuloy lahat ng mga ginagawa ng administrasyon ng Duterte. Itutuloy, sabi. Yung pala wala, hanggang salita lang nung mananalo na, wala na, nakalimutan na lahat yun. Tapos gusto pa ipakulong ngayon ng dating Pangulo. Di ba ang galing? Eh di wow, di ba? Okay, bye bye.